Armed Forces of the Philippines, ahensyang tagapagpanatili ng kaayusan at tagapagtanggol ng mamamayan. Pero paano nito gagampanan ng katungkulan kung salat sa kagamitan at inaakusahan ng katiwalian? Sa isang natatanging pagtatanghal, kamustahin ang kalagayan ng tatlong sangay ng sandatahang lakas. At busisiin kung saan napunta ang pondong inilaang magpapabago at magpapaangat sana sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula sa lupa, karagatan hanggang sa himpapawid. Ito ang Reporter's Notebook, Ahensya SAT, Armed Forces of the Philippines. Sila ang inatasang magtanggol sa ating bayan. Backline! Backline! Pero paano nila magagampanan ang kanilang katungkulan kung luma at depektibo ang kanilang kagamitan? Nito lang nakaraang linggo, isang UE-2 helicopter ng Philippine Air Force ang nadisgrasya. Pabalik na raw ito mula Cavite nang biglang tumigil ang makina nito. Bumagsak ang chopper sa Taytay, Rizal. Maswerteng minor injuries lang ang tinamo ng mga sakay nito. Narito lang ako, hindi ako makalapit, baka magsilab eh. Nagpaikot-ikot na gano'n, pagbaksak eh, gano'n ng gano'n eh. Mula taong 2000, maraming helicopters na ng Philippine Air Force ang nadisgrasya. Halos isang dekada na nakakalipas, sumalpok ang isang rescue helicopter ng Air Force sa isang bundok sa Palawan. Lahat ng sakay nasawi. Ang UE na sinakyan ni dating FIVOX Director Raimundo Punong Bayan. Ang chopper na nag-crash sa mga kabahayan sa Lapu-Lapu, Cebu. At ang sinakyan kong UE patungong San Jose, Nueva Ecija, bumagsak sa bundok ng Mount Williams noong 2003. Ang lahat ng ito, tanda ng kalumaan ng mga ginagamit na sasakyan ng militar sa himpapawid. May ibang pakay kami noon sa Lanao del Sur nang masaksihan ng Reporter's Notebook ang pag-aagaw buhay ni Sergeant Flores, isa sa mga nagpapatrol noon sa kabundukan. Bigla umanong nawala ng malay at nangumbulsyon si Sergeant Flores habang nagpapatrol. Dahil hirap silang bigyan siya ng agarang lunas, nagdesisyon silang dalhin ito sa ospital. Sa ospital. Ang problema, sira ang rescue chopper na dapat re-responde sa kanila. Makalipas ang mahigit 2 oras, narating namin ang ospital. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Sergeant Flores. Saksi ako sa pag-aagaw buhay ni Marine Corporal Angelo Abeto, 2 taon na nakakaraan. Malubha mga sugat sa engkwentro at kailangan siyang mailikas kagad mula Basilan papuntang Zamboanga. Pero 4 na oras nang lumipas, walang chopper na rumisponde kay Abeto. Para ibailan, yun ang isang option natin sa ngayon na negative talaga yung chopper. Kaya kailangan Roger, sir. Isang helicopter ng mga Amerikanong nasa Zamboanga noon ang tumulong, pero hindi na siya umabot pa ng buhay sa ospital. Isinisigaw lamang ng mga insidenteng ito ang matagal na at nananatiling limitasyon ng sandatahang lakas, lalo na sa mga sasakyan at kagamitan. At kung paano nito naapektuhan ang operasyon ng ating mga kawal. Sa isang maliit na kampo sa Lanao del Norte, pinaka-iingat-ingatan ang mga kanyong ito.
Kahit na mas matanda pa sa kanila, umuubra pa raw na pantugi sa mga rebelde at terorista. So itong kanyon natin, ano pa ito, Second World War, mga 1945, yung kanyon natin, panahon pa ng Hapon. Sa sobrang luma ang ilang parte nito, pinalitan na. Dekada 80 pa nang huling palitan ang barel o daanan ng mga bala nito. Pero ang mahalaga raw ay pumuputok pa rin ang kanilang mga kanyon. Kaya lang, dahil mahal raw ang bala, ang pagpapaputok nito kailangang tipirin. Kasi ang bala natin may kamahalan eh. 30,000, 31, 32, ganun ang price bawat isa. So kung makaputok tayo ng mga 5, imagine, kaya na yun. Kaya minimize ang kuha natin kung walang kuha, normal mo lang yung ma-encounter natin. Napansin din namin ang sisidlan ng mga sundalong ito. Pero nang aming tanungin kung saan ito nanggaling, binili namin to sa unit namin, Army company na nag-produce nito. Bali, individual namin ito ang ginagawa sa unit namin eh. Galing sa bulsa namin to. alagang-alaga din nila ang kanilang mga baril na niluma na ng panahon. Bali panahon pa ito ng Vietnam War. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagamit namin. Nung pumasok ako sir 1983 ng sundalo, hanggang ngayon, M16 pa rin. Ilang beses na rin napalitan ang baril ng mga baril, pero di tulad ng kanyon na kahit papano'y maaasahan pa, hirap na itong makatarget. Kaputok sir, pero hindi ka makatama kasi yung bala sir, pag ganyan-ganyan naman sir, lumuwang na yung butas sa baril niya sir. Tiyagaan natin kung anong binibigay. Basta die hard lang tayo sa armed forces. Ganyan lang. Unity lang. Kahit luma yung baril, basta lumalaban ng sabayan. Nabigyan kasagutan na sana ang mga problemang ito ng maisabatas ang Republic Act 7898 o ang AFP Modernization Act noong 1995. Layunin nito ang pagbabagong hulma ng AFP pagsapit ng 2010. Ito pong nakalipas na 15 years, paano niyo po siya i-assess? Kontento ho ba kayo? It was a dismal failure. Of course, the failure is accepted sapagkat kulang ang pera, pondo talaga ng gobyerno dahil marami rin ibang pangangailangan ng ating mga mamamayan eh. Pagkakataon ng araw sana ang AFP Modernization Program upang mapaunlad ang ating hukbong sandatahan. Minsan na rin binansagang pinakamatipid sa buong Southeast Asia ang ating armed forces. Kaya nga mga second-hand equipment lang nabibili natin dahil yun lang ang kaya nating ibili. Yun lang ang purchasing power natin. Kaya bumibili tayo ng mga pinaglumaan ng South Korea, pinaglumaan ng Thailand, pinaglumaan ng Vietnam. Kung nga, nalulungkot nga ako, pati Vietnam, bumibili na rin tayo sa Vietnam eh. Samantalang we're far ahead of Vietnam 40 years ago. Dahil raw kasi sa kagipitan, sapat na ang may mapagtiyagaan kaysa walang magamit sa kanilang operasyon. Sa kabila ng peligrong araw-araw nilang sinusuong, ang hiling ng mga dekalibre at makabagong kagamitan para matugunan ang kanilang misyon, pangarap pa rin. Kami yung unang naapektuhan eh. Dahil tuwing akyat mo sa barkong ganito, alam mong 60 anyos na yung edad. Sa tingin mo ba itong humabon kayong tumawid sa ocean? Bridge House, who's on duty? Parang emergency room ng mga sasakyan ng Army ang sulok na ito. Pilit binubuhay ang mga tangkeng matagal na dapat nakaimlay. Kasi year 1974, 75, dumating itong mga beyond 15 ito. Ngayon wala naman dumarating ng mga brand new makina. Di lang bugbog sa gera ang mga tangkeng ito bago napunta sa atin na paglumaan pa ng ibang bansa. Kung i-compare pa rin natin yung mga equipment natin sa ating ibang bansa, ay medyo naglalagpa tayo. So ina-address muna natin sa mga basic. Like yung ina-address natin yung mga mob shoot at saka communicate capability. At saka yung mga
individual gamit ng ating mga sundalo. Maging sa hukbong pandagat, ganito rin ang problema. Itong barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Pangasinan. Misyon itong bantayan ang Zamboanga Peninsula mula sa mga atake ng pirata. Pero sa edad na 67, hindi na kayang abutan ng mga mabibilis na bangka ng mga terorista at pirata. Yung design speed po nito ay 16 knots or 16 nautical miles per hour. Ngayon po tumatakbo na lang kami ng 8 o 8 or 9 knots. So medyo may kabagalan na po. Pero napupuntahan pa rin namin ang dapat namin puntahan. Although pagka kami nag-general one... Kung sakaling may mga mabibilis na a-attacking fighter planes ang mga baril nito. Kung mga World War II na mga propeller, kaya. Pero pag mga jet na yan, mahirap nang habulin yan. Ipinanganak ang barko noong World War II, kaya naman pang World War II din ang disenyo nito. This is what we call the voice tube. Bridge house, who's on duty? Very well. Sa kalumaan, bumigay na rin ang isang control nito. Ngayon ito nasunog. Tapos nung binuksan namin, doon namin nakita, first time na buksan to, siguro 67 years. Nagagawa naman natin ng paraan, so pinapacheck ko ngayon sa labas kung may mga pyesa pa siya. Siguro by next week makumpuni namin. Sa kalagayan ng barko, tila hinihintay na lamang itong masira para mapalitan. Ang gusto ko sa BRP Pangasinan, dumating yung panahon na i-decommission na rin siya. Dahil sa meron na tayong mga bagong barko na papalit sa kanya. Ganito rin ang kalagayan ng pangunahing warship ng ating Navy, ang BRP Raha Humabon. Kadalasan matapos ang 20 to 30 years, pinagre-retiro na mga barko. Pero ang BRP Humabon, halos 70 taon nang nagsisilbi. Sa mga modern ship magkasama na. Saka karamihan sa kanila, automated na yung joystick. Ginamit muna ito ng Amerika noong World War II. Ipinahiram sa Japan ng ilang taon bago ibinigay sa Pilipinas. Sailing Museum na nga raw kung may tuturing ito. Lola na trabaho pa. Ngayon kung pag nag-uusapan natin yung modernisasyon, kami yung unang naapektuhan Kami unang naapektuhan dahil tuwing akyat mo sa barkong ganito, alam mong 60 anyos na yung edad. Dadalhin mo yan doon, tapos lalaban ka sa alon, hangin at lahat. Sa tingin mo ba itong Raha Humabon kayang tumawid sa ocean? 05. House bridge. Come net to course 040. Hindi naman nalalayo ang kalagayan ng ating Air Force. Ito na lamang ang nag-iisang C-130 na operational sa ngayon. Binili ng gobyerno noong 1970s sa kumpanyang Lockheed Martin. That's the workhorse of our cargo fleet. We have to, reprioritize natin ngayon yung needs natin. Just imagine that we can do much with one, lalong-lalo na siguro if that becomes 2 and 3. Samantala, sa Clark Air Base, kasalukuyang kinukumpuni ang isa sa 3 C-130 na binigay ng Amerika sa bisa ng Foreign Military Sales Program. Sa kasamaang palad, bumagsak na ang 2 kasabayan nito. Ang mga S-211 fighter jets naman na ito ang magagamit sana natin sa pag-atake sa mga kalaban. Pero 3 S-211 jets lamang ang napondohan ng pamahalaan, habang 13 ang hindi operational. Upang maging makabago, marami pang dapat bilhin ng Air Force, gaya ng fighter aircraft. Para makonduct natin yung pagpapatrol sa buong territory ng bansa natin. Kung babalikan ng nakalipas na 15 taon, malaking katanungan kung paano nga ba ginastos ang pondo para sa modernisasyon. Ayon sa batas, kailangang maglaan ng gobyerno ng 50 bilyong piso para sa unang 5 taon ng programa. Dahil sa financial crisis noong 1998, pansamantalang naisantabi ang modernization program, dahilan kung bakit wala raw na ilaang pondo ang pamahalaan. Ngunit hindi galing sa General Appropriation o pondong dapat ilaan ng Kongreso sa modernization kung hindi sa pinagbentahan ng Fort Bonifacio. Sa ilalim ng Bases Conversion and Development Act o BCDA,
35% ng pagbebentahan ng Fort Bonifacio o 5.4 billion pesos ay mapupunta sa pag-modernize ng AFP. PCDA ang batas na ginawa na nagpapahintulot sa pagbebenta ng military lands. Taong 2002 na nang magsimulang maglaan ng pondo ang Kongreso para sa programa. Sa record ng Armed Forces, sa 100 proyektong may kinalaman sa pagbili ng military equipment, 48 lang dito ang nakumpleto, habang 50 pa ang nasa acquisition process pa rin. Sa Villamor Air Base, upgrade ang isinasagawa para sa 6 na Huey helicopters na ito. Ang halaga, 442 million pesos. May 14 pang helicopters ang binili ng second hand mula Amerika na nagkakahalaga ng halos 696 million pesos. Ngunit 7 rito under maintenance ng aming bisitahin. If you are going to buy brand new, talagang hindi kakasya. But of course, we have to address capability gaps. And the need is very urgent. Sa Sangli Point sa Cavite City, kasalukuyang nakalagak ang OV-10 aircraft na ito. Ang halaga ng upgrade, halos 246 million pesos para sa 4 na OV-10. Ang ginawa dito, we changed the 3-bladed to 4-bladed propeller and also some enhancements sa engine, sa power plant in short. Pinakamarami naman ang proyekto ng Philippine Army. Ilan sa mahigit 1,600 na night fighting system na ito ang napunta sa kampong ito sa Marawi. Pero nang aming puntahan upang tingnan, hindi ito gumana. Sorry. Hindi gumagana, parehas ng sakit. Kasama rin sa modernization project ang mga bagong troop carrier na ito. 8 milyon para sa 250 trucks. When we say we are modernized, then the people must look at the armed forces as something that can be a source of pride. Pagmamalaki ko yung aming armed forces, may mga eroplano na lumilipad, may mga barko na pwedeng sumundo sa ating mga OFW na naaapektuhan ng kaguluhan sa Middle East, at yung aming mga kasundaluhan ay may mga bagong armas at mga bagong kagamitan. There was no acquisition of any weapon system that should have made, improve the conventional military capability. Kung susumahin sa 48 billion pesos na nakalaan para sa modernization, 33.9 billion lamang ang nagastos at nabigyan ng Special Allotment Release Order o SARO, habang 10 bilyong pisong Congress appropriation pa ang walang SARO sa kasalukuyan, kaya wala pa sa AFP ang pera. Nagbigay din ng 1 billion pesos ang gobyerno mula sa Malampaya Gas Project sa Palawan. Sumatotal, may natitira pang 5.9 billion pesos ang AFP Modernization Trust Fund na maaaring bumalik din sa National Treasury. Sa ngayon, ang pwedeng bumalik yung nasa modernization trust fund kasi may validity yan na 1 year lang yung mga pondo. But yun naman na i-request ulit sa DBM. Ganito rin ang nangyari noon sa 5.4 billion pesos AFP Modernization Fund mula sa pinagbentahan ng Fort Bonifacio. What happened was the funds was diverted to the General Treasury. So it took some time for the Armed Forces of the Philippines to get the money back. Umugong maging ang balitang sa panunungkulan ni dating Pangulong Fidel Ramos na gamit daw ang nasabing pondo upang pagtakpan ang malaking budget deficit ng taong iyon. Ngunit mariing itinanggi ito ng dating Pangulo. Nung natanggap na yung 35% of the sale of 190 hectares of Fort Bonifacio at nasa Treasury, it was already April 1998. By June 30, 1998, I would be finishing my term as President. We might as well wait until the new administration comes in. Hindi namin nahawakan yan sa panahon namin. May ilang irregularidad kaming napansin sa paggamit ng pondo ng modernization. Favorite item na ginagamit sa conversion yung office supplies. Kasi nga, since consumable ito, hindi madaling makita. Nang busisiin ng Reporter's Notebook ang Commission on Audit Report para sa taong 2001 hanggang 2003,
may ilang irregularidad kaming napansin sa paggamit ng pondo ng modernization. Kalahati ng pondong ibinigay sa Philippine Army at Air Force para sa modernisasyon, ginastos na pambili ng office supplies. Bakit po office supplies, hindi bala, hindi ibang items? If you remember, during the hearing sa Congress, meron tinatawag na conversion, di ba? Favorite item na ginagamit sa conversion yung office supplies. Kasi nga, since consumable ito, hindi madaling makita. Apat rin sa mga suppliers ng AFP, nasa iisang village lamang. Ang CURM at PHU Enterprises na office suppliers, pareho ng numero at address ng opisina. Dalawa pang supplier ang sinubukan naming puntahan, ang Alvenru Enterprises at ETH Builders. Nasa listahan ng favored suppliers ng COA ang apat na kumpanyang binisita namin. Pinakamalaki ang Alvenru Enterprises na nakasungkit ng mahigit 27 million pesos na kontra, halos 14 million pesos dito, modernization project. Ang nakapagtataka, ang idineklara nitong kapital, 1 milyong piso lang. Sa aming pagsisiyasat, 2 kumpanyang walang rehistro sa Department of Trade and Industry. When we say favored suppliers, kasi kahit anong funds ang ginamit, sila yung bida. Kumbaga, whether United Nations, whether Balikatan, whether modernization funds. Kasi pag ni-review mo yung report of checks issued nila, makikita mo yung mga checks and then how open na i-issue yung check in favor of certain suppliers. Sa pinakahuling report naman ng COA para sa taong 2007 hanggang 2009, napansin din ng ilan pang irregularidad. Isa pa sa napansin ng COA, ang Jacinto-class patrol boat ng Philippine Navy. Aabot kasi sa 1.8 billion pesos ang ginastos ng AFP para sa repair ng 3 patrol boats. Isa sa Jacinto-class patrol boat na aming inabutan, nananatiling under maintenance. Yung Jacinto class, isa to sa mga medyo mas bagong mga ano natin. And nagawa yung mga repairs doon. Kasi kung hindi natin ginastusan ng ganun yun, baka ngayon nakagarahe na lang yung mga barko na yun. Taong 2008 naman, gamit din ang emergency purchase, 1 bilyong piso din ang ginastos para sa howitzer at mortar rounds ng Army. Pero sa report ng COA, hindi pa rin ito umano na de-deliver. Members of the armed forces, and I was told that this is one of the pabaon to the general who retired on such period. Kung tutusin, bugbog ng armed forces sa sunod-sunod na batikos, sa Senado naging mainit ang diskusyon sa mga tagong yaman ng mga opisyal ng AFP. Yes, I don't believe you. As I stated earlier, I still have ongoing cases at the different courts. My goodness, this will not affect your case, General Garcia. Samantala, 9 na buwan na lang uupo ang bagong AFP Chief of Staff na si Lieutenant General Eduardo Oban Jr. Maaring kapos para tuluyang mabagong AFP. And in our primary role as ensuring the defense of our country, we shall sustain all efforts to modernize our armed forces. Importanteng pagtuunan daw ng pansin ang papel ng AFP sa pagprotekta ng seguridad ng Pilipinas sa panlabas na banta. Masyado tayong nakafocus palagi sa loob. Ang kalaban natin palaging kapwa natin Pilipino. Hindi na natin nakikita na madaming nangyayari sa ibayo, sa labas ng ating bansa, na magkakaroon ng apekto sa ating bansa. Isa na rito, of course, ang paglakas ng China. At of course, paglakas ng China, gusto ng China i-assert ang kanyang sovereign claim sa buong South China Sea. Maapektuhan tayo niyan. Baka paglabas lang natin ng Manila Bay, Chinese territory na yan. Ang tanong, paano susuportahan ang modernization ng AFP kung defense budget lamang ang pagkukunan? Almost 85% ng annual defense budget natin napupunta lang sa sweldo. Tapos 15% sa operational cost, may wala kang budget para sa any major arms acquisition. Sa mga priority bills ng Malacanang, kabilang ang isang batas na mag-aamyenda at mag-extend sa Modernization Act. We are hoping na maging batas na yan within this year. Pero kailangan hindi tayo paura-urada. Baka mali na naman yung batas. Of course, it is not really mali yung mga nagawa ng araw. Ang naging problema na andun ay yung kakayahan ng gobyerno na magbigay ng pondo.
Ngunit bukod sa pondo, malaki rin daw ang implikasyon ng kasalukuyang procurement law kung bakit delayed pa rin ang pagbili ng mga military equipment. Ang batas natin ay iisa ang treatment pagbibili ka ng ordinary coupon bond at saka pagbibili ka ng eroplano. You will go to the usual process. Medyo hirap tayong gawin yun kung gagamitin mo yung public bidding. Kasi you will end up evaluating an equipment based on the price. In other words, yung mababa lang ang mabibili mo. Nagbabago raw ang pandaigdigang politika at kasabay nito, mahalagang maisulong din ng ating pamahalaan ang pagpapaunlad ng hukbong sandatahan. Bagay na tila hindi naging matagumpay sa kabila ng batas na nagtatakda nito. Sa huli, ang modernisasyon ng sandatahang lakas ay hindi lamang pagtugon sa seryosong usapin ng panloob at panlabas na seguridad, kung hindi maging pagpapakilala ng isang matatag na republika.